Sa nakaraan, nagtagumpay ang ating bida na si Ghislaine na protektahan ang silangang bahagi ng kanilang kaharian, dahilan para umuwing talunan ng kanilang kampo sila Victor at mga tauhan nito. Pagpapatuloy, may isang matibay na barracks ang itinayo ang ating bida na malapit sa pader ng kanilang kaharian, at may mga inilagay rin siyang mga iilan sa mga tauhan niya sa lugar iyon. Agad na nagtungo ang ating bida sa lugar na iyon, binuksan ang pinto ng walang pag-aalinlangan, may mga iilang tao ang nakaupo sa sahig, na ang mga mata ng mga ito ay parang wala ng buhay, at matamlay na, sabi ng ating bida, mahusay Alpoy and friends, papuri ng ating bida sa mga mages na mula sa Magic Tower, ang mga ito pala ang nakaupo sa sahig. Ang mga ito ang dahilan kung paano ni-detect ng ating bida ang mga galaw ng mga kalaban at kung saan naruroon ang mga ito. Biglang nagmura si Alpoy sa ating bida, "Tang inumin mo, walang hiya ka," mura ni Alpoy bilang pagprotesta niya sa mga pinapagawa sa kanya ni Ghislaine, kaya lang susubukan pa sana nitong tumayo kaya lang wala na itong lakas pa, kaya hindi na ito makatayo pa, ubos na ubos ang lakas ng mga ito sa mga pinagawa sa kanila ni Ghislaine. Tinignan ni Ghislaine ang mga ito, at nagpakita ng isang magandang ngiti, masaya ang ating bida dahil sa mga tulong na nagawa ng mga ito sa kanya, dahil talagang sa pamamagitan ng mga ito kahit papano ay nagkakaroon siya ng mata sa galawan ng mga kalaban. Sabi ni Ghislaine, "Maraming salamat sa inyo, nagawa naming madepensahan ang kaharian ng maayos. Napakahusay, huwag kayong tutulog-tulog kakailanganin ko pa kayo," sabi ni Ghislaine sa mga ito na talagang mukhang sasagaran niya sa paggamit ang mga ito sa kanyang mga plano. Sumagot si Alpoy, "Kainis, kailan ba matatapos itong digmaan ninyo rito?" Tanong nito na talagang sawang-sawa na sa nangyayari sa kanya. May plano sana itong sila Alpoy na tumakas, balak nila na magpakawala lang sana ng iilang mga fireball sa mga kalaban, at sabay tatakas na sila, dahil alam rin naman nila na sa oras na mawasak ang per diem ang napagkasundaan sa ating bida ay mawawala ng bisa. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi ginagamit ng ating bida ng harapan ang mga mages niya sa mga kalaban, iyon ay dahil kailangang hindi malaman ng mga kalaban ang patungkol sa mga ito, dahil tiyak na magkakaroon ng negatibong impact sa Magic Tower, iyon ay dahil mahigpit na ipinagbabawal na make alam ang Magic Tower sa anumang digmaan ng mga kaharian. At simula pa noong unang araw na nagsimula ang digmaan, lahat na ng paraan ay sinubukan nila Alpoy na tumakas, kaya lang wala talaga silang takas sa ating bida. Hindi sila makatakas dahil may mga mersenaryo na ninilagay ang ating bida sa mga ito para magbantay, kaya kahit anong gawin nila ay hindi sila makatakas. Hindi lamang iyon, wala na rin talaga silang lakas pa para tumakas, dahil ang araw na ito ay parang impyerno sa kanila, dahil sa lahat ng mga pinagawa sa kanila ni Ghislaine na halos umubos ng kanilang lakas. Sabi ni Alpoy sa ating bida, "Hindi na namin gagawin uli iyon, parang mabibiyak ang ulo namin sa mahikang iyon." Sabi nito kay Ghislaine, nasabi naman ng ating bida, "Okay, walang problema, hindi na ninyo gagamitin pa ang pamamaraang iyon. Iba na lang ang ipapagawa ko sa inyo sa susunod," sabi nito kila Alpoy, na agad namang nakahinga ng maluwag itong si Alpoy at nagpasalamat kay Ghislaine, kaya lang hindi niya alam na mas matindi pa ang mga susunod na ipapagawa sa kanya ni Ghislaine. Ang mahika na kanilang ginamit ay isang malakihang detection spell, malayo ang abot ng mahika na ito, dahilan na kailangan ng matinding mana at konsentrasyon, na ang iba sa mga kasamahan ni Alpoy ay nawalan ng malay, at dinyugo ang ilong, na agad namang umubos ng kanilang lakas, dagdag pa ang ibang pinagawa sa kanila ni Ghislaine. Hindi rin madali ang detection spell. Salamat sa sakripisyo ng mga ito ay nagawa ng ating bida na matuntan ang mga posibleng galaw at kinaroroonan ng mga kalaban lalo na kung malapit na ito sa kanilang teritoryo. Matapos ng pag-uusap na iyon, agad niyang tinawag si Vanessa, "Vanessa, pwede ba tayong mag-usap?" Tawag nito sa dalaga, na agad namang tumugon sa ating bida ng oo. At sumunod kay Ghislaine. Umakyat ang ating bida sa watchtower na malapit sa kinaroroonan nila, at inilibot ang kanyang paningin sa paligid ng kanilang kaharian, sa pader na napakadilim. Sumunod si Vanessa sa kanya, sabi nito, "Nahihirapan kang kasama sila diba? Sige lang, kunting tiis lang at hindi mo na sila makakasama pa," sabi nito kay Vanessa. Dahil pagkatapos ng digmaang ito ibabalik na sila ni Ghislaine sa Magic Tower. "Okay lang ako," tugon ni Vanessa, nakitang-kita na ayaw nito ang mga pagtrato sa kanya nila Alpoy,
alam iyon ni Ghislaine at alam ni Ghislaine kung anong pinagdaanan nitong si Vanessa, dahil ganoon rin ang kanyang pinagdaanan noon. Nang matahimik ng sandali si Ghislaine, agad na nagtanong itong si Vanessa, dahil talagang nagtataka ito sa nangyari. Sabi nito, paano mo nalaman na aatake ang mga kalaban ngayong gabi? Naiilang na tanong ng dalaga. Ang plano na tuntunin kung saan ang mga kalaban ay hindi na nakakapagtaka, dahil sa mga mages na ginamit ng ating bida gamit ang detection spell, kaya lang ang gumugulo sa isipan ni Vanessa ay paano na sigurado ni Ghislaine na aatake ang mga kalaban ngayon gabi, iyon ang hindi niya maunawaan. Natawa na lamang ang ating bida, at sumagot ito, yung paputok kanina, nakita ko na iyon noon, sagot nito sa tanong ni Vanessa sa kanya. Kaya sinundan ito ng tanong ni Vanessa, paano? Nakalaban mo na ba sila noon? Tanong nito, oo, mixing sagot ni Ghislaine, na mas lalong nagpagulo sa isipan ni Vanessa, dahil bata pa lang si Ghislaine ngayon, tanda na wala itong sapat na karanasan sa pakikipaglaban, kaya paano raw nangyari iyon? Bawat teritoryo, ay may kani-kanyang paboritong signal na gamitin pagdating sa mga digmaan. Sa naunang buhay ng ating bida, si Harold ay madalas gumamit ng paputok bilang signal nito sa kanyang mga plano, lalo na kung may gagawin itong isang malaking kaguluhan sa loob ng kaharian na kanilang sasakupin, kaya alam na alam ni Ghislaine ang mga ganong hakbang ng mga kalaban. Napakaraming digmaan na ang kinaharap ng ating bida sa kanyang nakaraang buhay, marami na rin itong nakitang mga pamamaraan ng mga kalaban sa digmaan, kaya sanay na ito sa digmaan. Ganun pa man, kahit alam ni Ghislaine ang galawan ng mga kalaban, kung wala ang kanyang mga mages na sila Alpoy, gamit ang kanilang detection spell, tiyak hindi magiging malinis ang kanyang plano na baliktarin ang paglusob ng mga nila Victor. Dahil kahit perpekto na nabasa ni Ghislaine ang plano ng kalaban, mahihirapan pa rin itong alamin ang perpektong lugar kung saan sila lulusob, kaya doon niya kailangan sila Alpoy. Nagtanong itong si Ghislaine kay Vanessa, kamusta? Anong pakiramdam na nakaranas ka na ng isang digmaan ngayon? Ito ang kauna-unahang digmaan na nasamahan mo diba? Nasa sanay ka na ba? Tanong ni Ghislaine. Naglagay ang ating bida ng watchtower malapit sa kanilang barracks, iyon ay para ang mga mages niya ay madaling masilip kung anong nangyayari sa battlefield. Biglang nag-iba ang paningin ni Vanessa, iyon ay dahil malinaw pa rin sa kanyang mga mata ang mga nakita niyang patayan, mga katawan na nagkawasak-wasak, mga dugo na nagkalat sa paligid, talagang malagim ang unang karanasan ni Vanessa sa digmaang ito. Sa unang araw ng digmaan ay talagang nahimite si Vanessa, at suka ng suka, pero ngayon unti-unti na itong nasasanay sa kanyang mga nakikita, kaya lang. Masakit sa kanyang puso ang makita ang mga tao na namamatay. At talagang kinilabutan pa itong si Vanessa nang makita niya ang taong tumulong sa kanya na si Ghislaine na walang pakundang kung patayin ng matindi ang mga taong madaanan nito. Sa unang pagkakakilala niya kay Ghislaine ay talagang ibang-iba raw ito sa mga maharlika ay kanyang nakilala, napakabait, matulungin, masayahin, isang nilalang na ngayon lang siya nakatagpo ng ganon, kaya lang nagulat ito sa nakita niyang brutal na pagkatao ni Ghislaine, nakakatakot raw ang ating bida na magalit. Alam naman ni Ghislaine ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Vanessa na maaaring nagulat ito sa ipinakita niya, kaya siyanggat niya ito ng mahinahon. Sabi nito, lumalaban ako para sa aking teritoryo, para sa taong bayan na aking nasa sakupan, para sa aking pamilya, para mga angkan na patuloy na lumalaban para sa amin, para aking mga knight, mga sundalo, para sa mga mercenaryo na sumusunod sa akin, para sa lahat ng taong mahalaga at importante sa akin, puprotektahan ko sila kahit na anong mangyari. Seryoso pero malumanay na sagot ng ating bida, habang sinasabi iyon ni Ghislaine nakatingin lang si Vanessa sa kanya, tahimik, halos at manghang-mangha sa mga katagang binanggit ni Ghislaine, kaya walang nang nasabi pa itong si Vanessa sa ating bida. 2 buwan pa lamang si Vanessa na nanatili sa puder ni Ghislaine, at sa mga panahong iyon wala itong ginawa kundi ang magsanay kasama ang ating bida, kaya halos si Ghislaine lang ang kasama nito, kaya hindi pa niya halos nakakasalamuha ang mga tao sa kaharian at nasa sakupan ng ating bida. Sabi ni Ghislaine kay Vanessa, pero iba ang turing ko sa iyo Vanessa, kailangan kitang tulungan, kailangan kitang pilitin na magsikap pa, lumaban, dahil ang mga taong iyan na iyong kinakaawan ay mga taong dapat mong patayin. Sabi ni Ghislaine, iyon ay dahil magiging kasangga niya sa hinaharap ang babaeng ito sa lahat ng laban na kanyang kaharipan,
kaya kinakailangan na maging parehas sila ng pag-iisip at galaw ng babaeng ito pagdating sa digmaan. Alam na alam ni Vanessa na talagang seryoso ang ating bida, kaya'y nanginginig ito sa sinabi ni Ghislaine na dapat niyang patayin ang mga taong gustong pumatay sa kanilang nasa sakupan, kaya nagtanong ito na nangangatal pa, wawala na bang ibang paraan para makuha ang tagumapay sa digmaan? Tanong nitong si Vanessa. Hindi alam ni Vanessa na ang ating bida ay may inihanda na isang matinding patibong, isang pamamaraan, galawan na talagang kagimbal-gimbal, na talagang hindi masasabing makatao ang sinumang gagawa ng planong itong ginawa ng ating bida. Dahil sa oras na magtagumpay si Ghislaine sa bagay na kanyang ginawang patibong, tiyak na walang sinuman sa mga kalaban ang matitirang buhay, kundi talagang ang lahat ng mga iyon ay magiganabo, o di kaya'y hindi na makikilala pa ang kanilang mga katawan o itsura. Sa umpisa ay tumulong itong si Vanessa kay Ghislaine sa paggawa ng patibong na iyon, dahil gusto lang niyang makatulong sa ating bida, na hindi pa niya alam ng lubusan kung ano ang inihandang iyon ng ating bida. Kaya lang nang makita ni Vanessa ang mga pinatay ni Ghislaine, at idagdag pa ang mga katagang binitawan ng ating bida na kailangang patayin ni Vanessa ang mga kalabang kinakaawaan niya, dito na niya napagtanto kung ano talaga ang plano ni Ghislaine, kaya talagang kinilabutan ito sa kanyang naisip na gagawin niya na plano ng ating bida. Natahimik ng bahagya si Ghislaine, at nagsabi, kapag ang mga kalaban ay naghati ng kanilang puwersa sa tatlong pinto ng kaharian ito, kaya ko peren manalo kahit wala ka, kailangan ko lang patayin sila ng paisa-isa, tiyak na may mamamatay rin sa amin, pero maipapanalo ko peren ito dahil pamilyar na ang aking angkan sa lugar na ito, kaya pag naghati-hati sila ng kanilang puwersa, may pag-asa tayong maipanalo ito na hindi ginagamit ang gagawin mo. Kaya lang hindi mangmang ang ating mga kalaban, pag kumilos sila ng mas maingat, at nagsama-sama pa sa iisang galaw, tiyak na mamamatay tayong lahat, kung manalo man ay tiyak iilan lang ang buhay sa atin, sabi ni Ghislaine kay Vanessa, kung gaano katindi ang role na gagampanan ng dalaga sa digmaang ito. Sabi pa ni Ghislaine, sa huli ng digmaang ito, kung may mauubos man na pangkat, hindi ba mas maganda kung tayo ang matira kaysa sa kanila? Tanong nito kay Vanessa para ipaunawa ang sitwasyon na kinalalagyan nila, na kailangan nitong mamili, ang mamatay ang mga kalaban, o sila ang mamatay sa kamay ng mga kalaban. Kaya napatango na lamang si Vanessa ng tahimik, at nasabi nito sa kanyang sarili na tama ang ating bida sa mga sinabay nito, dahil kung hindi mamamatay ang mga kalaban, sila at ang mga inosenteng bata at mga pamilya sa taong bayan sa nasa sakupan nila ngayon ang tiyak mamamatay. Kahit walang oras si Vanessa na makipagkwentuhan sa taong bayan rito, dito niya naramdaman ang kakaibang kasiyahan at kalayaan kaysa sa Magic Tower, kaya pag natalo sila sa digmaan, kahit sumuko ang ating bida, alam niya na papatayin ito at ang iba pa, kaya para mailigtas ang taong tumulong sa kanya, kailangan niyang gawin ang mga dapat gawin para manalo, kahit ang kapalit nito ay ang libo-libong buhay ng mga kalaban na mamamatay sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng buwan na kinaroroonan nila ngayon, sa kaunting liwanag na nagmumula rito, kitang-kita ni Vanessa ang ngiti ng ating bida, isang ngiti na ramdam niya ang matinding pagnanasa ni Ghislaine na pumatay. Kitang-kita rin ni Vanessa sa mga mata ng ating bida na determinasyon na patayin ang sinumang hamarang sa daranaan nito para lang iligtas ang kanyang nasa sakupan. Tumingin si Ghislaine kay Vanessa, at nagtanong, ano? Kaya mo bang gawin? Tanong ni Ghislaine. Alam ni Vanessa na hindi tanong ang sinabi ni Ghislaine sa kanya, kundi isang utos na hindi pwedeng tanggihan. Dito na nakikita kita ni Vanessa ang totoong kalikasan ng pagkatao ni Ghislaine, tandaan niya kung paano siya niligtas ng ating bida noong muntik na siyang mapatay sa Magic Tower. Alam niya na malakas si Ghislaine, pero naging espesyal na ang taong ito sa kanya, kaya nais rin ni Vanessa na maging kalakasan o masasandalang lakas ni Ghislaine. Tapos na ang mga panahon niya na nagtatago lang, ayaw na niyang balikan pa ang masalimuot na kanyang pinagdaanan noon, gusto na niyang mabago ang lahat, gusto na niyang humakbang paarap na siya naman ang nilalapitan at hinihingaan ng tulong. Kaya ang pagtulong sa ating bida ang kauna-unahang desisyon sa kanyang buhay na ginawa niya para sa kanyang sarili. Para sa lugar na matatawag niyang kanyang tahanan, para sa taong tinanggap siya ng buo na ang iba'y tinuring siyang basura, at para sa kanyang sarili, ayaw na niyang mamuhay pa na patuloy na nagtatago, kaya dito'y sumagot ito, susubukan ko po ang aking makakaya. Sabi nito, dahil alam niya na kulang pa ang kanyang karanasan sa mahika at kulang pa ang kanyang mana sa kanyang katawan,
pero gagawin niya ang lahat magawa lang ang pinapagawa sa kanya ng ating bida. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon ang kampo nila Victor, dito ay talagang nagsisigaw-sigaw itong si Victor, hindi na niya matanggap ang mga nangyayari, dahil hindi sumagi sa kanyang isipan na matatalo siya sa mga planong ginawa niya sa digmaang ito. Alam niya na kaya niyang talunin ang per diem pag nag-all out na sila sa pag-atake, pagtiyang sabay-sabay na niya ang lahat ng kanyang tauhan ang kanilang buong hukbo sa paglusog, kaya lang ang hindi niya matanggap ay alam niyang mahinang kaharian lang ang per diem pero hindi niya ito magawang matalo sa mga planong sinubukan niya. Kaya sumagi sa isipan nito na siya na lang kaya pumunta mag-isa sa per diem at patayin ang lahat ng siya lang mag-isa, sabi nito sa sarili na talagang punong-puno na. Kaya lang pag ganun raw ang kanyang ginawa, mawawala raw ang papuri na gusto niyang makamit mula kay Harold. Alam ni Victor na sigurado ang kanilang tagumpay pag sinugod nila ng sabay-sabay ang per diem, pero hindi ito ang magandang tagumpay na kanyang nakikita. Ayaw ni Victor na makilala siya sa ganitong uri ng pakikipaglaban. Gusto niyang makilala siya sa ibang paraan, iyon ay dahil talagang isa siya sa mga Knight Commander na may malaking tsansa na ma-promote sa mataas na pwesto sa isang kaharian. Magagawa lamang iyon ni Victor kung magagawa niyang masakop ang per diem na kaunti lang ang mga napatay sa kanila. Masakit na ang ulo ngayon ni Victor, gulong-gulo siya kung paano raw nalaman ng per diem na sasalakay sila ng palihim sa kalagitnaan ng dilim, may traidor ba raw sa kanila? Imposible raw, dahil kilala niya Count Harold na talagang mahusay pagdating sa mga tauhang inilagay nito sa loob ng mga bansang gustong sakupin ito. Kaya dito sumagi sa kanyang isipan kung may isa ba raw na henyo pagdating sa strategy ang per diem, dahil basang-basa ang lahat ng kanyang galaw. Hindi na matanggap pa ni Victor ang mga kahihiyan na kanyang tinanggap sa kamay ng ating bida na hindi pa rin niya kilala, kaya nagdesisyon ito na tapusin na ang laban. Kaya lang may dalawang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, at pag-alit na nagsabi na hindi nila naiintindihan ang mga pinaggagawa ni Victor, dahil ang gusto raw ni Count Harold ay masakop na ang per diem sa loob ng 2 araw, kaya lang 2 araw na ang lumilipas at wala pa rin daw magandang resulta na naibibigay itong si Victor. Ninas naman itong si Victor sa dalawang matanda, kaya lang wala itong magawa, at nasabi na lamang niya, may mga dahilan ako, pero huwag kayong mag-alala malapit nang matapos ang digmaang ito, tugon ni Victor. Ang dalawang matandang lalaki ay mga mages na pinadala ni Victor, mga 4-circle mage. Iyon ang dahilan kung bakit naiinis itong si Victor sa dalawa dahil talagang ayaw na ayaw niya sa mga mage. Sabi naman itong mga mages kay Victor, bakit lahat papasusugurin mo? Mahina lang naman ang mga iyon. At kaunti lang sila. Bakit hindi na lang natin hatiin sa 3 pangkat ang hukbo natin at atakihin ang lahat ng gate ng per diem, sabi ng mga matatandang magician. Sabi naman ni Victor, hindi raw pwedeng gawin iyon, dahil may pangkat raw ang per diem na mga nakaitim na mga mandirigma, malalakas raw ang mga ito, at nagawang sirain ang kanilang plano noong una. Sa oras raw na matalo ng mga nakaitim na mandirigma ng per diem ang unang pangkat nila, tiyak na ganun ang mangyayari sa ikalawa at pangatlo, kaya tiyak na mas magkakaroon ng pagkakataon ng per diem na ubusin silang lahat, sabi ni Victor na basang-basa nito ang sitwasyon, na ganoon rin ang sabi ng ating bida na kaya niyang talunin sila Victor pag naghati sa 3 pangkat ang mga ito. Ganito ang papuri na ginawa ni Victor sa pangkat ng ating bida, ganito niya nirespeto ang taglay na lakas nila Ghislaine. Sabi ni Victor, marami tayong hukbo, maganda nga na talagang pwestuhan natin ang lahat ng pinto nila, kaya lang pagkakataon niyon para manalo sila, kaya ang mas maiging hakbang ngayon ay ang magsama-sama tayong lahat ang lumusob. Sabi ni Victor, na ito lang talaga ang paraan para manalo sila. Gaya ng sabi ni Ghislaine kay Vanessa, kaya lang ang hindi alam ni Victor, lahat ng plano na kanyang gawin, kahit ito na ang pinaka-perpektong paraan ay may naihanda na ang ating bida, para rito. Kaya ng plano niya na sabay-sabay lusubin ang buong kaharian ng per diem gamit ang lahat ng kanyang hukbo ay ang magdadala sa mga ito sa hukay, kaya kahit saan ang kanyang piliin, iisa lang ang resulta mga ito ang kanilang pagkatalo. Maganda na ang pagkakapaliwanag ni Victor sa mga nangyayari, kaya lang dahil mga mage ito hindi sila nakinig kay Victor, dahil pakiramdam nila gumagawa lang raw ng dahilan itong si Victor dahil natatakot raw ito sa per diem. Nag-usap-usap ang mga ito, ano uupo lang ba tayo at walang gagawin? Walang mga mage ang kalaban, kahit 2 lang kami kaya na naming pumatay ng daan-daang mga kalaban, sabi ng mga ito. Sabi naman ni Victor, huwag kayong mag-alala,
hindi magtatagal ay lulusab na tayo. Ang inyong mga mahika ay ihanda ninyo para sa final battle, sabi ni Victor. Ano, final battle? Pagtatakang tanong ng mga mage na may halong kasabikan, na natuwa na ang mga mage sa sinabi ni Victor, yun ay dahil may parte na sila sa digmaang ito. Kaya nasabi ng mga ito, gaya nga ng mga narinig naman, talagang magaling kang strategist sa digmaan, at mahusay sa paggamit ng espada, kaya sa plano mong iyan sasama ako, tunay ng paborito ka ni Count Harold, sabi ng mga mages na tuwang-tuwa kay Victor. Kaya lang sa mga papuri ng mga mages na ito kay Victor ay alam niya na piyang tatawanan lamang siya ng mga ito, at alam niyang isang bag ito o baguhan ang tingin sa kanya ng mga matatandang magician, kaya nasabi nito sa kanyang sarili, maghintay lang kayo, matapos lang ang digmaang ito aakyat ako sa mataas na posisyon, at yayariin ko kayo, sabi nito sa kanyang sarili. Sabi ni Victor sa mga mage, uumpisahan natin ang paglusob bukas ng maaga, magpahinga muna tayong lahat, sabi nito, na agad nang ang umalis ang mga mages at bumalik sa kanilang tent. Agad na kinuha ni Victor ang mapa, tinignan at inaral niya itong maigi at sinabi sa kanyang sarili, na titiyakin niyang tatapusin niya ang digmaan na ito na kaunti lang ang mga nabawa sa kanyang mga tauhan, na hindi na madidagdagan pa ang mga namatay sa kanyang mga tauhan. Kaya sa plano niya na sama-sama ng umatake, tiyak na niya ang tagumpay, at tiyak niya na kaunti lang ang mamamatay sa kanyang mga tauhan ngayon sa darating na susunod na paghaharap. Parehas nang iniisip ang dalawang commander ng dalawang magkaibang pangkat, basang-basa ni Victor ang lakas at kayang gawin ng pangkat ng ating bida kapag naghati sila ng pangkat, basang-basa rin naman ni Ghislaine ang mga hakbang ni Victor. Sino kaya sa plano ng dalawang ito ang magtatagumpay? Kaunti lang kaya ang mauubos sa pangkat ni Victor? O mauubos silang lahat? May mamamatay kaya sa pangkat ni Ghislaine sa patibong na kanyang inihanda o wala? Abangan!